So hello mga ka-coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, nandito na naman po tayo sa ating panibagong coin series na tumatalakay ng mga barya na patuloy pa nagsisirculate sa atin. So sa mga bago pa lang po sa ating channel, so yun, welcome po sa ating channel. So panoorin po natin mabuti yung mga video, pakinggan po natin mabuti yung mga sinasabi po natin, and nasa ganun mas maintindihan po natin yung gusto ko pong sabihin or advice po sa inyo. So yun, in this video talakayin po natin ulit itong mga non-magnetic na lower year. Kasi bakit po? May nag-alok po kasi sa akin ng barya na sinasabi po niya ay scam daw po ako. So papakita ko po sa inyo mamaya yung conversation po namin. So yun, bago tayo mag-start, thank you po ulit sa mga nakapanood ng aking last video. So ito po siya. So maraming salamat po sa mga nagla-like sa aking mga video and sa mga nagko-comment, syempre po. Sa mga silent viewers po natin, salamat po ng marami sa inyong patuloy na panonood po sa aking mga video. So huwag na natin masyadong patagalin, pahabain. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, thank you sa mga nakapanood ng aking last video. So ito po yun. So yan, maraming salamat po sa mga nanood yan mga boss ha. Thank you. And yun, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, so welcome po. Ayan, please leave a like, subscribe, and pakishare na rin po kung magugustuhan po natin ang pagtalakay sa mga coins. So yun, bago tayo mag-start, so yun, bakit ko ba laging ginagawa to? Kasi hindi lang naman po yung mga subscriber ang nanonood nito. So most of the time, yung mga nakakapanood nito is yung mga hindi natin subscriber, so yung mga bago. So para mas malaman po sila na mas solid yun. So ang tatalakayin po natin ngayon is yung non-magnetic po. Yan. So yun, non-magnetic. So bakit ko ba ito tatalakayin? Kasi meron pong nagpasa sa akin ng picture video. So yun, medyo nadismaya ako doon sa sinabi niya sa akin. So yun, yun. Ito po, may papakita po ako sa inyo na konting reference. So yan po. Ang composition po ng barya na from year 1995 to 2003 na non-magnetic is copper nickel po. So yan, hindi po siya hindi po siya katulad ng isa na nickel plated steel, yung mga magnetic po. Yun po yung pinakaano niya. So yung weight po niya is 6.1 grams. So mas mabigat siya dihamak dun sa mga magnetic. Yung magnetic natin is 5.35 po yung grams po niya. So yan, 6.1 po yung timbang po nitong mga non-magnetic. So ang thickness niya is 1.75 mm. So yung diameter po niya is 24 mm. So same size lang din po sila nung mga magnetic. So yan, yun nga po pala, bago tayo magsimula ulit, bago tayo mag-start, so yun, big shout out nga po pala kay Sir Coin Scanner. Yan. So sir, yan, big shout out sa iyo. Yan yung isa sa mga solid na nagko-coins, ka-coins po natin, one of my masasabi kong mentor. Yan, nagturo sa akin ng mga iba't ibang varieties. Lagi ko yan nakakausap through call and through chat. Yan, napakabait ng taong yan. So nakakalungkot nga lang din isipin na hindi naman siya nag-quit, masasabing nag-quit, lang siya, nagpahinga. Yan. So may ibang mas prioritize siya. So marami na rin naman siya sobrang dami niya na iambag sa industriya ng barya, lalo na dito sa ating mga tinatalakay na NDS. So ito po,
siya po yung masasabi ko na nakakompleto ng kabuuang series ng mga barya. So yung mga barya na hinahanap ko po, yung mga idea po na yun nagmula din po sa kanya. So yun, one of my mentor yan, si Sir Coin Scanner. So sir, good luck po sa journey mo. Yan. So sir, big shout out sa iyo sir. So yan si Sir Ayi Bao. Yan. Isa yan sa mga sa akin na nagturo rin about dito sa tinatalakay kong mga barya. Ayan. So the rest, parang syempre kung medyo dedicated ka sa sa ganito, so syempre na yun, matutuwa ka kasi masasabi mo na may mga value pala ito. So yun, in this video, ito gawa natin to ng ng konting ano bang tawag dito, konting pasada. So yan. So may nagpasa kasi sa akin, may post po kasi ako dun sa Facebook before. So siguro nag-appear to sa kanya, and then yun, chinat niya ako. Nagtanong siya sa akin kung buying pa rin daw po ako ng mga coins na yun. So yan, ito po yung chat niya. So meron po akong piso na hinanap niyo sir, 1996, 1997, and 2001. And then syempre, hindi naman tayo snabero. Sinabi ko, pwede po bang makita yung coin or picture? Yan. So yun, nagpasa siya ng ganito. So yun, yan, nakita niyo naman po yung condition. Kita niyo naman, medyo circulated na po siya. Hindi lang po medyo, so circulated po siya talaga. So yun, sinabi ko sa kanya, so pinasahan ko siya ng picture na to. Sinabi ko po doon na hindi po ganyan yung coin na ating pong hinahanap. So yan, pinasa ko po sa kanya yan. And then nasabi niya sa akin, ito po, kala ko ba nabili ka ng piso ng year na 1996, 1997 at 2001. Ayan na meron naman ako. Bakit ayaw mong bilhin? Niloloko mo ba ako? So yun. And then medyo siyempre, daanin na lang natin sa tao yung mga ganyan. Tapos sinabi ko, ganyan po yung kondisyon na hinahanap ko. So, yan. Kaya nga po, pinasa ko sa kanya yun. Ang sabi niya sa akin, okay, lilinisin ko. Send ko sa'yo pag nalinis, pag makintab na raw. So, yun. Sabi ko sa kanya, yung panoorin po natin yung bidyong mabuti. Yun po yung lagi ko sinasabi, na panoorin nyo po yung bidyong mabuti. Na sa ganon, yun nga po, di ba sinasabi po ng iba na puro daw po kwento. So panoorin niyo po mabuti yung videos, yung hinahanap po nung collector. Parang ganun lang po yun mga ka-coins eh. So ito, ang sabi niya sa akin, may panlinis ako ng barya, so mas makintab pa daw yun pag nilinis niya. So yun, sinabi ko sa kanya, hindi po tayo o hindi po ako kumukonsente ng mga ganon, yung mga clean coin. So madali po natin ma-identify kung yung barya ba or yung coin ba ay nilinis. So, yun. Yun po yung lagi ko sinasabi po sa inyo. Kung may magpo-post po, for example sa group, kung may magpo-post po ng barya, ng loop, naghahanap po sila. So, unang-una po dapat natin gawin is, wag po tayong sumausaw sa mga post. Yun po yung tinatawag na pang-hijack. So, yun. Sa mga ibang group po, meron po yung suspension sa ibang grupo, masasabi ko wala po. Pero masama, kung gusto niyo pong mag-post, magbenta, gumawa po kayo ng sarili niyong post. So, ganun po ang policy or rules sa group. So, yan. So, ganito po. Yan. Ganito po yung possible na mga pinasa niya po sa akin. So, yan po. Kita niyo naman po. Ito po yung video. Yan. So, yan. Nakikita niyo naman po. Tinanong niya pa sa akin kung pinanood ko daw ba. Siyempre, sinabi ko, opo, pinanood po natin, siyempre. So, yun nga po. So, back to the topic po tayo. So, ito po. Ito po yung year 1996. Yan, nakikita nyo naman po. Ito po, masasabi ko, medyo okay pa po ito kasi kita pa po yung kanyang mga details. So, sa nakita nyo pong video, masasabi ko po na circulated na po siya masyado. Yun.
So, lagi po ninyong tatandaan mga coins, lagi po kayong makikinig o magbabasa ng caption. So, yun, katulad ng sinabi ni Bossing sa comment niya na, yun, niloloko ko daw po siya. So, medyo malabo po yata yung pagkakaunawa po niya dun sa aking pinost. So, ito po yung difference po niyan, mga coins. Yan. Ito po yung 1996, ganito po, possible baka ganito bilhin ko po sa inyo. Yan, ganyan kaganda kami, mas gaganda pa po sa ganito. Bibiling ko po yan. I-PM nyo lang po ako sa aking Facebook. Sa mga ibang videos ko po, nandun po nakalagay po yung Facebook ko. Doon nyo po isubmit sa akin yung mga coins na gusto nyo pong ibenta. Yan. So yan po, ganito po kagaganda yung aking pong patuloy na binibili. So, hindi po ganito. Hindi po circulated coin. Yan. Malinaw po tayo dyan ng mga coins ha. So, ito pa po. Yan. Possible. Ito po yung lagi nyo pong tatandaan mga coins. Sabi ko nga po sa inyo, kahit common po yan, pero yung condition hindi po common is may value po yan. Yan po yung palagi ko sa inyo sinasabi. Sa halos lahat po ng aking mga video, sinasabi ko po sa inyo na yan nga po. Lagi nyo pong chicken mabuti yung detalye ng barya. So, kung may error yan, possible po. Kahit common po yung itsura niyan, is may value po yan. Kung may error, kung wala naman po, common lang po yan. So, yan, malinaw po tayo doon. So, ito po. Yan, makikita nyo po napakalayo po ng condition po niya. Ito po yung sinasabi kong natural tone o luster ng barya. Yan. Yan, frosted type po ito. Yan, kita nyo naman po. Yan, ito po yung masasabi ko na bibihira o hindi nyo po mahahanap halos sa mga baryahin po natin. So, yan po. Kita nyo naman po. Yan. So, may bumibili po sa atin ito. Syempre, hindi po natin ibibigay ito. Syempre, ano natin to possession na po natin to. So yan po. Makikita nyo po mga coins, malayo po siya. So ito circulated po, wala pong value po yan. So yan, ito po yung may value. Ayan, nakitang-kita nyo naman po. Yan. So kung bubuo po kayo ng frame, tapos ganito po yung mga barya nyo po, possible. Ang isang set ng frame, kung normal lang, nasa 1.3 to 1.5 po yan. Yan ha. Yan po yung range price na pwede nyo po siyang i-benta. Depende na lang po kung conforme po yun sa inyong 2005. Kung maganda po yung 2005 nyo na hard to find, is mas maganda po yung value niya. So, let's assure po, yun po yung pinaka magandang presyo po niya is 1.2. Pwede po yun. Kung medyo circulated na yung mga coins, possible 1.2. Pwede siyang ibenta hanggang 1.1 yan. Pwede po. Ngayon, kung magaganda yung barya nyo, katulad po ng ganito, yan yung mga nakalagay sa set po ninyo na ordinary na set. Possible mga coins mas malaki yung value niya. So, yun. Kung i-post nyo siya, pakita nyo po muna yung mga kondisyon ng barya. Isa-isa, yung mga good, yung mga BU, AU. So, yun. So, yun po mga coins. Lagi nyo pong tatandaan yung sinasabi ko lagi sa inyo na huwag po tayong basta-basta magko-comment ng ganun. So, kahit sabihin na po natin na meron nga po talaga kayo na coin na ganun. Tapos yung attitude po ninyo o attitude po natin is hindi maganda yung pagkaka-approach nyo dun sa pagbebentahan po ninyo. Malamang sa malamang, hindi niya po bibilhin yung barya po na inyong inaalok. So, ganun po yun. So, syempre, maganda pa rin po yung okay po yung approach nyo. Kahit kung ano-ano na sinasabi sa inyo, is okay pa rin po yung deliver nyo or pagsasabi nyo sa kanya ng tama. So, syempre, siguro, mga nakapanood siya ng mga video na hindi po okay. So, iniisip niya,
titingin po tayo dito. Sinasabi ko naman po sa mga video ko na yun, hinahanap ko pong kondisyon is maganda po. Ano, kita nyo naman po sa malayo. Yan po umiikot na parang yan po. Luster po yan. Natural luster po ng barya. So, kung ito po ay lilinisin ko, makintab lang po siya. Parang sabog po yung pinaka kinang niya. Then, after a month siguro, mangingitim po yan. So, hindi po siya kikintab din ng ganyan. Kasi, itong composition nito ni non-magnetic is hindi siya kumikintab ng ganun. Kakintab talaga. Na kasing ganda nito. Na mga ganito. So, parang malabo yung glassy type na ganyan. So, hindi niya ma-achieve or makukuha yung ganyang kaganda. So, yun lang po. Sana po maging aral po sa atin yung mga ganitong mga ganito. Kasi, hindi po maganda yung ganun. So, yun. Ang mga ganito na non-magnetic na circulated na po is face value lang po. So, wala po siyang mas mataas o mas higher po na value. So, kung magkakaroon po kayo ng lower year na ganito yung condition, yan may value po yan. Yan, malinaw po tayo dyan na makinig po tayong mabuti, mga ka-coins. So, yun, shoutout time muna tayo sa mga ating solid commenter. So, maraming salamat po sa mga nakapanood ng aking video. So, ito po yung mga comment po ninyo. So, yun po. So, maraming salamat po sa mga comment po ninyo dyan, and God bless po sa inyo. Sana po wag po tayo magsawang manood ng mga video natin. So, sa mga silent viewer din po natin dyan, so thank you ng marami, and sana po mag-comment po kayo na sa ganon yun, mas malaman ko na nandyan po kayo para sa akin. So, yun. Sa mga bago po sa akin channel, yun, please subscribe my channel and paki-like na lang din po yung video kung magugustuhan po natin. So, yun, ulitin ko, big shout out Sir Coin Scanner. Thank you sa mo sa akin, mga tinuro mo sa akin regarding coins. So, yun lang po. Maraming salamat sa mga nakapanood at makakapanood itong video na to. So, ingat po sana tayo palagi, and God bless us all. So, yun lang po. Bye-bye.